Ah, linawin ko lang po, yung sagasa po, ibig sabihin, hindi po pinagpaalam sa congressman na ibababa tong pondo na to. Pero meron din pong commitment to. So binibigay yon, Bryce, sa mga DE na lang. Hindi alam ng congressman doon kasi walang commitment eh. Tama ba? Hindi po, may commitment po. Binibigay, iniipon din po ni boss yun. Hindi, ang sinasabi sa ibang district. Hindi mo inintindi. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ibang district po, Your Honor, di po ba? Yung ibang district, yung pong binigay sa ibang distrito. So baka hindi alam ni ano. I'm sorry, Your Honor, galing po hindi ako niyo ng alam. washroom. Pinakonfirm. Anyway, I would just like to direct my question to Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, sang-ayon po ba kayo doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo na dating boss mo? Doon po sa mga personalidad na binanggit niya, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po, ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po at kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Pinadadala ko po sa mga driver po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15% doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya? Yes, Your Honor. Ako po, yun po talaga ang hinahanda namin at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May babanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%. Kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, Ginoong Alcantara? Hindi ko na po alam as far as ang knowledge ko po at ang dinadala po namin ay 25% po. Yun po ay hinahanda po. Kasama po ang mga tao ko na naghahanda po nun at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung 10% po na ito doon sa 25 na piniprepare nila. Pero po, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay, pero sa pag-prepare po, hindi po ninyo tanong para kanino ba ito boss? Para kanino ba ito boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabi niya pong pangalan. I never asked po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po, Your Honor. Siya lang kausap mo? Yes po. Alright. Isa pa pong matanong ko po, kasi nabanggit na rin po ni ninyo, ng grupo ninyo, 3 pong kasamahan po namin earlier, o 2 po namin kasamahan, si Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy po ba, na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never So, po. hindi po ninyo na-meet? Yes po, Your Or Honor. nakausap si Senador Jinggoy? Hindi po, maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Sinama lang po ako ng mga dating kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met Senator Yes po, Your Jinggoy. What about Senator Villanueva po? Senator Villanueva, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, nakakasama ko po siya pag ganung mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po late at night or after office hours, wala na pong ganon. Wala po, yun lang pong insidente na nag-text niya sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary Bonoan. Dito po sa budget hearing, yun po, doon ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay Secretary Bonoan. Pero sa labas po, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang kung minsan po nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Nagkakawayan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. Alright. Okay. Mr. Chair, ito pong mga driver na ito, nandito po ba? Si Andre Balatbat, Christian Santiago, na binanggit po ni D. Alcantara na nagde-deliver po ng pera kay Congressman Saldico. Narito po ba sila? Ay,
Opo. Tama. Narito po yata, Mr. Chair. Okay. Yung kanang kamay po. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seats. Okay, maraming salamat po, Mr. Chair. Kay Ginoong Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung dineliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta? Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala po kaming idea. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon. Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dineliver yung mga maleta na yon? Nung nasama po ako doon, Your Honor, sa Valle Verde po. Ito po ba yung bahay ni ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Bahay po siya pero hindi ko po alam kung kay Senator. Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun, Your Honor. Mga tauhan? Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na dineliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico. Pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, ma-confirm lang po. Your Honor, magkaiba po yan, Your Honor. Magkaiba? Opo. Okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo ho yan? Yung NFI 6319? Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. Dinadala po na? Mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, sabi nyo, iba naman po ito. So, ibang sasakyan naman po ito. Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi nyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung sa ano po, yung ito? Iba po yan nung ano eh. Sino po ang diniliberan na naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito? Hindi, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319? Hindi po. Bali po, yan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Yan po. So, Opo. nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nangyari itong transaction na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Sa Phoenix Petroleum po, sa Dahlia Street, Fairview po. Doon po nangyari yung palitan. Opo. Na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. Opo. Alright. Babalikin kita mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses kayo nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni D. Alcantara? At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Doon po sa Dahlia po, 7 beses po. Dahlia? Opo. Ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Opo, Fairview po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver nyo ho doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Nagtina-transfer din po ninyo? Hindi. Opo. Kasama ko po si Mr. Andre.
Kasama si Engineer Alcantara. Si Andre po. Si Andre. Ako po yung driver niya. Para kanino daw po yun? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang ginawa ninyo, palitan po o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dahlia, 7 beses po. 7 beses. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakaibang araw po, Your Honor. Pero sa loob ng isang buwan. Hindi po. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Sa November po, 5 beses po. Tapos meron pong January tsaka March po. November, January, at saka March. D. Alcantara, will you confirm? November, January, at saka March? Posible po, Your Honor. Hindi ko lang po talaga ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga kontraktor? Kasi, Your Honor, pinag-uusapan pala yung budget ng November, may budget na po kaagad si Congressman ko. Advance po, Your Honor. Actually, yan po. Advance payment. Yung sa sinasabi niya pong 6-7 maleta, approximately mga magkano pong pera laman nun? 6 na hanggang 8 maleta? Normally po, ang isang maleta, nagre-range po from 30 to 40 million. Pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron pong, hindi ko po matandaan kung meron po kaming isang maletang malaking-malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 30 to 40 po normally ang isang maleta po. For the information po, yan pong pictures na yan, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ay puro sa Valle Verde at sa BGC. Sino po yan? Ang delivery na po yan po yung di-deliver po kay Yusek Bernardo. Tingin po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam. Meron lang pong binibigay na number. Tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo. And si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At hindi ko po, kahit po ako, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na ibinigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then iuutos na po sa, di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Dalawa. Sino po si Engineer si Carlo po? Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, Mr. Chair? Alam ko, Pwede po ba matanong natin? Kasi parang, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Hindi po. Nagtitext sa proponent. Ako po ang nag-uutos po. Ako po ang kausap po. Upon the instruction of the proponent. Huwag na natin sabihin proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, sir. Congressman o senador. Ganun po ba yun? Yusek Bernardo and Saldico lang po ang kausap. Si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatbat kanina. Opo. Nung nagdi-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, sir, Your Honor, meron pong times na dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi po ni Ginoong Christian ay 7 beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon? Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po yun, Honor. Opo, yun. Sinabi po ni Christian kanina, 7 times po siya nag-deliver. Kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Minsan po kasama po ko, minsan sila na lang po dahil alam na po nila. Doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kasi po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano nila nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya, tinakbo na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Natanggap mo na ba, Kong, yung pera? Nandyan na, 7 maleta? Paano po ninyo nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni Carlo, instruction ko po sa kanya, yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Actually, parang nagpapapicture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao. Yun lang po yung pinadala po doon. So, pinagkakatiwala nyo sa tao na hindi kilala?
Yun po kasi yung binigay po na number. Pangalan at Yes number. Po, opo. Nung politiko o nung ni undersecretary. Yes po, Your Honor. Alright, okay. No, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng extra 2 minutes. Everybody for that matter, no? Kung gusto niyo i-avail yung additional 2 minutes, tuloy-tuloy lang para mas mahaba. Hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba or this is your first time here? Naka-attend na po ako last hearing. Nanumpa ka na ba? Apo, yes po. Nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera. Yung pinagdeliveran mo ng pera sa Valle Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Yun po, inuutos lang po namin sa driver. Sila po ang nagdi-deliver po doon. Yung driver. Opo. Ay, yung po ang doon sa Dahlia, sa Fairview. Yan po is, bibigay lang po sa akin ni D.E. Henry yung contact number. Then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap mo po sa contact number? Number lang po yung binigay po sa akin. Then pino-forward ko po sa driver. Sila na po ang nag-uusap. So, hindi mo actually alam kung sino yung doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yon. Apo, yan. Wala po sinasabi. Wala po. Alright. Balikan ko mamaya, Mr. Chair, siguro sa second round ko. Puntahan ko lamang po si Ginoong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni Yusek Bernardo, tama naman po. Agree po kayo o may kulang? Your Honor, parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Boss Henry, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bar daw. Pero every time po ba 25 yung binibigay nyo lahat? Pag po ganun na senatorial funds, ano po, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Pag sa senador dinideliver? Sa tao, staff po ng yes po. Staff po ng senador Yes po. dinideliver. Yes so po, nasa Your Honor. 30. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, tama po ba yon? Or ngayon nyo lang po narinig? Your Honor, ngayon ko lang po nadinig yun. Hindi ko na po abot yun, Your Honor. Balikan ko po si Engineer Alcantara, itong mga tao pong nabanggit, sina Chis Escudero, sina Nancy Binay, Bong Revilla, personal na po ba ninyong na-meet ito? Or paano po, naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor. Ngayon ko lang po narinig about Escudero, Binay, yung Bong Revilla po, yung 300 million, si Yusek Robert po ang nambagit sa akin na sinabi ko po sa affidavit ko po. Wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. Okay. At one point, nakapunta ka sa birthday party o alam mo yung mga kababayan ho natin, baka may mga litrato po, nandun po kayo sa mga birthday, sa mga kasalan, what have you. Wala po. Doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sinama nga po ako ng mga dating kasamahan ko po. Nagpa-picture lang po ako. Kahit naman po, kung sino po yung nakita ko doon, ang tanda ko po. Kahit po kay, ano ba yun? Sino po yung tumakbong senador na Dagon? Attorney, ano ba yun? Dagon? Yung ano po? Nagpa-picture pa po ako doon eh. Yung ano po? Attorney... Gadon. Attorney Larry Gadon. Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta kung sino po yung nandoon, picture lang po ako. Alright. So Bryce, mali po yung sinasabi ni Yusek. So parang kulang kasi sinasabi niya 15% lang pero kayo ini-impake niyo 25%. Opo, minimum po yun, 25%. So sa palagay mo, doon sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Okay. Pero 25 sigurado ka? Opo, Your Honor. Okay. Alright. Dito po kay Ginoong JP. JP, agree? Yun po sa sinabi ni Yusek Bernardo. Tama po? Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagaya po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Ito po yung pinaprepare ni Engineer Carlo sa tamang 25 to 30. Siya po ang nagpe-prepare po lahat. Kami po sa box. Ano po yun? Yun po talaga yung percentage po. 25 to 30 po. Okay, kaklarify ko lang, Yusek,
Pag congressman, senador, 30% po ba ang binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay Congressman Saldi po is 25 nga po. Kay sa senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang nagsasabi sa akin na ganun po. At So, yan- it's Yusek Bernardo ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta. yes po, Your Honor. Alright. Ngayon, linawin ko rin po, yung para po sa pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan. Kasi pa yung tinatawag na parking fee. Hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Magkano percent po ito? 5% po, Your Honor. Hindi 6%, 5%. Meron pong panahon na nag-6 po dun 2024 kasi po yung pong ito po ay sariling plano ko po. Actually po, ginagawa ko pong contingency sa iba at ang plano ko po talaga doon ay ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makokolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling-pili lang po yung mga contractor na inaas ko na makahingi po ng tulong. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair, nais ko lang po liwanawin itong sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%. Tama po? Sa representative po, 5 po. 5 po. 5%. Apo, yes po. Unfortunately, your extra 2 minutes is up. One last question na po. Sige, one last one question. Total po nito dahil may District Engineering Office 8.5%, COA 1%, Contractor 5%, Losing Bidder 3%, Actual Project Implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Ang binabawas po sa pagbinaba ang pondo. So Yes. magkano po natitira nila sa pondo sa mga commitment? Commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat-lahat po, lahat-lahat, pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na lang to Opo, 35. 30 to 35. Normal Dahil po. yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas Yes, po. marami yung commitment. Yes po. Thank you. Salamat po. Thank you. Senator JB Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Again, I would like to get to yung sistema ang gusto natin malaman po rito. Siguro, Engineer Alcantara, pagpatuloy na nabusan ako ng oras na nakaraan. Noong nakarang hearing, nabanggit mo na sa affidavit mo na sa dami ng projects sa district mo at sa laki ng pondo na naibaba doon, hindi na kaya. Yung absorptive capacity nyo, nasagad na. Kaya nga, sabi mo na ikwento mo na dahil bumabaha ang project sa Bulacan, nag-farm out ka na. Naghanap na kayo ng ibang distrito, nakakargahan. Tama ba? Diba? Yun ang sinabi nyo kanina. Yes, Sir Honor. Nakakagulat na bilyon-bilyon piso pala ang pwedeng pakialaman ng district engineer. So, ganun ka-powerful o ang inyong kapangyarihan na pwede na rin kayo na maglagay sa ibang distrito. Your Honor, hindi po ako ang personally na naglalagay. I just want to clarify po this po. Upon the instruction of Congressman Saldico, sabi niya, masyado nang malaki yung Bulacan. Pwede ka man tumulong na makapagbigay din sa mga ibang district? Sige po ako, subukan ko muna pong kumausap. So, hindi po politiko ang kausap po rito. It's the district engineer ko. Gusto nyo ba, merong ganito, merong ganito. Kung sino ang interesado, papasa po ng listing sa akin, Your Honor. So, si Congressman Saldico ang nagsabi na maghanap ka ng pwedeng kargahan. Kung meron daw pong gusto, Your Honor. So, paano kayo nakapagbalagay sa mga projects? Halimbawa, nabanggit nyo yung ilan sa kabilang distrito ng Bulacan. Medyo malaki rin kasi ibang nakagugulat lang ako sa paglobo, from NEP hanggang GAA, pakiulit nga ulit kung sa kayo nakapaglagay. Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po. Ang tanda ko po ay parang una po 200 saka 300 po. Yun lang po. So, ikaw ba nagrekomenda sa apat na district engineering office na yan maglagay ng pondo si Congressman Saldico o sila na mismo naglagay? Nirecommend mo na doon ilagay? Ako po ang nagsubmit kay Congressman Saldico. Galing po sa DE. Kinausap po yung mga DE. Sino ang gusto at kaya. So kung gusto nyo, ito yung regulasyon.
So, nagpasa po sila sa akin. Pag nagpasa po ng listing, pinapasa ko po kay Congressman Saldico. Nabanggit nyo rin ng huling hearing na hindi ito alam nung mga kongresista, ng mga distrito na nabanggit nyo. Tama ba? Yes po, Your Honor. So, Kasi, sorry po, sir. Sige po. Tuloy nyo. Di ilan po yung kinausap ko, Your Honor. Hindi alam ng mga kongresista sa Yes mga po, distrito. Your Honor. Opo. So, pag ganito yung scheme, kanina yung binabanggit ni Senator Erwin Tulfo, yung parking, no? Parking scheme. Pag ganito, ibig sabihin, ito ba yung sagasa na hindi alam, pero nilalagyan ng pondo? Posible po, pero posible din po si DE kung nakipag-usap po sila sa... Kasi dalawa yung Mr. Chair, dalawa yung scheme dito no? Yung isa na alam ng kongresista, may parking, gaya ng binabanggit ni Senator Tulfo kanina, pero meron din na talagang yung binanggit nyo na hindi alam ng kongresista, pero talagang ilalagay, syempre, para magka-proyekto lamang. Tama ho ba? Posible po, Your Honor. So, ganun ang inaano ko rito, syempre, ganun ka makapangyarihan din ang district Sen. engineer JB, office. I think yung sagasa is walang budget yun babrasuhin ibig sabihin, hindi niya ka-level yun. Mas mataas sa congressman yun. Ibig sabihin, sagasa po Di ba kanina si explanation ni Bryce Hernandez dati, pag sagasa, walang komisyon. Pero pag parking, meron. Pero ito kasi talagang hindi alam ng kongresista no? So, Opo, sa ganito, meron silang may parking fee o wala na? Tingin ko po yung district engineer po ang makakasagot po doon sa pinagdala namin. Sa kanila. Kung may usapan po sila ng politiko o hindi. Bryce, can you confirm? Linawin ko lang po, yung sagasa po, ibig sabihin, hindi po pinagpaalam sa congressman na ibababa tong pondo na to. Pero meron din pong commitment to. So, binibigay yon Bryce, sa mga DE na lang. Hindi alam ng congressman doon kasi walang commitment Tama ba? Hindi po, may commitment po. Binibigay, iniipon din po ni boss yun. Hindi, ang sinasabi sa ibang district. Hindi mo inintindi. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ibang district po, Your Honor, di po ba? Yung ibang district, yung pong binigay sa ibang distrito. So, baka hindi alam ni I'm sorry, Your Honor, galing po ako hindi nyo ng alam, washroom. pinakonfirm. Anyway, hindi naman sa inaano natin na gusto ko lang matanong din yung kapangyarihan ng isang district engineer. Nabanggit nyo nung kamakailan. Yung pong mga proyekto, alam mo, si Senator Joel nag-request na mga school buildings at iba pa multipurpose yata para sa Bulacan. Tama ho? Opo. Pero sinabi nyo dahil ubos na ito'y pinalitan nyo na lamang ng flood control projects. Tama ho ba? Actually, hindi po ako ang nagpalit, Your Honor. Sino po? Sa central office po, kami po ni Yusek Bernardo ang nag-usap para palitan. Pumunta po kami kay Secretary tungkol sa allocation po, Your Honor. So, ganun din ibig sabihin, kayo po at si Yusek Bernardo, kaya nyo napalitan into flood control. Yung pong mga request na school buildings. Actually, Your Honor, yung multipurpose building, ako po nagre-report lang po dahil sila po yung Undersecretary for Luzon kung any concerns po sa politiko na nasa kupang ko. Sa kanila ko po sinasabi, Your Honor. O kasi hindi naman sa inaano natin, pero naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control, supposedly. Yes, Sir. Kaya nagulat ako, ba't siya nagkaroon ng flood control? At kayo po ang nagsabi na kayo po, kala ko kayo lang ang office, pero alam din po ni Yusek Bernardo na pinalitan into yung pong request for school buildings and multipurpose. Yun po ay napag-usapan po sa namin ni Yusek Robert saka ni Secretary Bonoan at that time. Kasi nga hindi na po kayang i-accommodate po yung 1.5 na request po, Your Honor. At nabanggit nyo rin na meron nang hingi ba si Senator Joel? Hindi sa inaano ko, pero nire-reiterate lang natin yung inyo pong sinabi. Hindi po, Your Honor. Gaya po na sinabi ko, ako po yung gumawa ng paraan at alam ko po kasi galit na galit po si Senator sa flood control po. Yun nga kasi, kaya natin ito, Mr. Chair, para malaman natin paano nila napapalitan. Kung sino, si DE ba? Kasama si Yusek sa central office na po nagsasabit po ng listing, Your Honor. So kanina po nasabi po ni Yusek Bernardo, pinakilala po pala kayo kay Saldico mismo. Tama yes po, ba? Your Honor. At ang tinanong ay kung mapapagkatiwalaan daw ho kayo.
So ilang beses ko kayo nagkakilala? Nagkaroon ng pagkakataon na magkasama? Ni Congressman Saldico Apo. po. Yes, sir. Yes. Congressman Saldico po, siguro po, pinakamarami na po yung 2 to 3 times a year kami 2 to 3 magkita. times a year. Pinakamarami na po yun. Napakadalang po kami magkita. Basta yun lang pong minsan po, nagre-request ako na ano na po ang sitwasyon. Pag malapit na po yung submission ng mga listahan, yun lang po, mga 30 to 40 minutes po kami nag-uusap. Pero, so bago magkaroon ng deadline para sa submission for the preparation ng NEP ba to o sa GAA na? Meron pong NEP, meron pong para sa GAA. Kaya may 2 to 3 times. Bago mag-NEP, magmi-meet kayo kung ano ang pwedeng maipasok at bago meron din sa GAA. Bago lumabas sa GAA. Actually po, yung meeting po, nagtatanong lang po ako kung meron po bang ibababa o wala. Kasi po para makapaghanda po ako ng listahan kami po, makapaghanda po. Yun lang po ang nagiging usapan namin po doon. Nabanggit na rin lang kanina ni Yusek Bernardo na meron pong commitment fees para po kay Congressman Saldico. Ano po ang usapan nyo pagdating sa kitaan para sa projects na inilalagay nyo sa ibang districts? Meron pa, paano naman yon? Kasi nabanggit nyo na 25 pag sa distrito. Pero paano yung galing sa ibang distrito at paano po ang ganun din po, hati-anon? Your Honor, ganun din po. 25 din po yung kinukuha po. Yan po yung mapapatunayan ni Engineer Carlo dahil siya po yung inutusan kong coordinate po doon sa mga district engineer, Your Honor. So sa DE, ganun din? Meron din yung DE doon? Hindi ko na po alam kung paano po ang proseso nila, Your Honor. Well, itong anomalya ng flood control projects ay maituturing na isang malaking organized crime syndicate. Kaya nga, sana makabalik tayo muli doon, doon sa mga talagang perpetrator, sa mga nagsimula nitong nag-draw up nitong scheme na ito, no? Nakakalungkot, parang napupunta tayo dito sa mga kasama natin. Sinabi mo sa affidavit mo ang connection mo kay dating Yusek Bernardo ng DPWH na kayo ay magkakilala noong 1997 pa. Malaking papel ang ginampanan mo sa pag-angat ng inyong career sa DPWH. At mukhang malaki rin ang papel niya sa iyong pag-unlad, no? Sa madaling salita, malalim ang sabi na nga, malalim ang bulsa at pinagsamahan ninyo, no? Kanina umami naman si Yusek Bernardo at humingi ng tawad. Sa tingin niyo ba, bakit lubos ang kayong pinagkatiwalaan ni Yusek Bernardo? Ano ang binigay at pinakita mo sa kanya para ikaw ay mapili niyang tulungan makaangat sa buhay? Actually po, Your Honor, 1997 pa po, magkasama na po kami. Hanggang tumas po siya ng posisyon. Kami po talaga yung mga sinasabi po sa distrito na bata-bata po nila, ganun. So, yun po yun. At siguro po, yung pagtitiwala po, hindi naman po talaga ako sumisira pagdating po sa pera, Your Honor. Siguro bago lang magtuloy kasi tapos na yung oras ko, no? Si Engineer Bryce, papakonfirm ko lang yung pagpalit ng proyekto na nabanggit kanina ng boss mo, no? Yung school building, ginawang flood control. Do you confirm na si boss mo lang yon o kasama ang central office si Yusek Bernardo? Si boss po nagutos na gawing flood control po yun. Tsaka may gusto lang din po ako linawin. Yun po kasing sa obligasyon na 25%. 25 tama po, 25% po ang kinukuha. Pero kinukuha po ni boss yun, 25% sa ABC, hindi po dun sa proponent. So kung kukumpitin nyo po yun, meron po 2% na napupunta kay boss dun. Mr. Chair, Senator JB. Yes, sige. Pwede mo clarify lang kung... Go ahead, please go ahead. Kung sino yung boss na sasabi niya, Bernardo ba or Alcantara? Boss Henry Alcantara ko po. Alcantara. Thank you, Senator JB. Yung po, so ibig sabihin may 2% pang extra doon sa bukod sa 25% na sa proponent na sinasabi, yung commitment? Ibig sabihin po, yung 25% po, for example, kung 100 million po yung binaba, ang 25% po nun is 25 million. Pero kung i-compute mo po yung 25%, based po dun sa may appropriate budget cost, nasa 23 million lang po yun. So may extra 2 million po, kay Boss Henry po napupunta yun.
Engineer Alcantara, Papatunayan po ni Engineer Carlo yan, Your Honor. Your do you Honor, confirm? hindi po gano'n ang computation po noon. Kay Congressman Saldi po, nung tinanong ko po siya, 25% po talaga yung allocation. Tinatanong ko po kung saan po ibabase. Pero yung iba po, tulad nung kay Senator Joel, sa appropriation po, diretso po yun. That's why 150 po. Yung iba po, EBC, yun po, nagiging contingency funds po ng office po pagka may mga request. Opo, Your Honor. Pero hindi po sa akin yun. Nahirapan ako sa computation nila. Parang iba yung accounting nila eh. Ha? Iba yung accounting. Debit, credit, kupit. Parang iba yung accounting ng Hila, Mr. Chair, mamaya na lang pag nandito na si Yusek Bernardo. Yes, Senator De La Rosa is next. Senator Bam, sorry. Thank you, Mr. Chairman. Nandito po ba yung representative ng DPWH? Pwede po bang umupo muna dito sa harap? Yes, there is a representative from the DPWH. Si Gerald Bisnar, actually. Yeah. Haba pong paupo si General Arthur, may mga tanong po ako tungkol sa CMPI, no? Diyan po iikot yung mga tanong ko, sir. Pero bago yon, gusto ko lang po tanungin si Engineer Henry. Last Blue Ribbon, tinanong ko po si Engineer Hernandez kung meron bang may pinalampas ba kayo na proyekto na walang porsyentuhan. Sabi ho niya, lahat may porsyentuhan. Classroom, building, kalsada, tulay, flood control, lahat na. Do you confirm this, Engineer Henry? Yes, Your Honor. Lahat po ng project ay meron po ang office at meron po ang mga proponent po, Your Honor. Meron bang proponent na hindi tumatanggap? Your Honor, when it comes to congressional, hindi po kasi ako ang in charge po. Sila po yung kausap po ng contractor. Kaya I don't have the personal knowledge how much it will be. Ay, sorry. Yung flow of money kasi, hindi manggagaling sa'yo? O manggagaling ba sa inyo? Parang galing naman sa inyo yung pera. Hindi po. Ang nanggagaling lang po sa amin yung mga special allocation po na binababa nila Yusek Bernardo at Saldi ko sa iba po. So yun lang po yung binibigyan nyo? Hindi kayo nagbibigay diretso sa mga politiko? Yung sa kanila pong allocable, hindi po kami, Your Honor. Okay. Kasi yung tanong ko, meron bang sitwasyon na merong, kunyari, senador o kongresista na hindi naman tumatanggap ng inyong porsyento? Sa iyong pagkakaalam, wala ho? Hindi ko po masabi. Kasi minsan po may mga bumabang proyekto na tao lang po ang kausap. Yung meron pong local government, bigay daw po sa kanila ng ganito. Hindi ko naman po pinakikialam na kung anong transaksyon nila. So ganun, wala kang porsyentong binibigay doon? Yung para po sa proponent po? Oo. Wala po, hindi po. Pagka ganun, hindi na po namin kausap yun. Basta po may mga tao-tao po, hindi na po namin kausap. Paulitin ko po So may mga proyekto na merong porsyento yung proponent, may mga proyekto na walang porsyento yung proponent. Your Honor, hindi ko po masabing wala dahil hindi po ako yung kausap. Meron po kasing nagke-claim. Halimbawa po, may bumaba na po sa GAA. Halimbawa po, example, isang mayor. DE kami ang nagpababa niyan. Okay. Sige po, kung sino yung contractor niya, okay. May porsyento yun? Hindi ko na po alam sa kanya. Hindi, nagbibigay ka ng porsyento dun sa mayor? Hindi po. So nabibigay mo yung project cost nun 100%? Yes po. Okay, yun lang po standard na sa DP. Yun po ang binibigay sa amin ng contractor nila. So ulitin ko po yung usual na hatian, may porsyentuhan, pero kapag LGU ang nagsabing kami po yung nag-request nito, 100% of the project cost na bibigay nyo po sa kanila para sa proyekto? Tama po ba? Hindi po. Meron pa rin po yun para sa office. Para sa inyo? Sa office po. Pero Magkano sa po? politiko po,
Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Magkano yun? Magkano yung binabawas ninyo kung LGU yung nagpapatupad? Same pa rin naman po. Pagka roads and building, mga nasa 6 po. Minsan may discount ng konti. Yun po. Depende po sa contractor. 6%? Yes po. So 94% mapupunta dun sa project? Yes, Your Honor. Okay. So that's the only case na, may bawas pa rin yan, pero that's the only case na siguro yung proyekto talagang matutupad. Normally po, pagka building and roads, kung ano po yung indicated length, kung ano po yung size, lalabas po yan, Your Honor.